Ikaw lamang. Ang ingay! Hindi niyo po ba narinig yun? Alak po, alak. Anong oras na rin po? Hindi lang naman po sila ang tao dito sa loob ng building. Unit owner din po ako. Hindi po ako makatulog sa sobrang ingay. Masarap mag-ingay. Pakipuntahan na lang po sila. Uminom ka dyan, uminom, inom. Kung hindi niyo po kayang puntahan, ako po ang pupunta para patigilin sila. Kaso ang ingay-ingay po. Pakigawa naman po ng paraan yan, maaga pa po ako gigising bukas eh. Alak. Ikaw. Ingi-ingi talaga doon sa kabilang unit. Kagabi, ang ingi-ingi na nga nila. Tapos, ngayon naman, nagpupupukpok. Pwede ba hindi dito sa kondo? Hindi talaga nagpapatulog yung kabilang unit. Saglit na nga, pupuntahan ko. Ingay! Tao po! May tao ba dyan? Imposible walang tao dito, may nagpupupukpok eh. Kuya, kung sino ka man, please lang magpatulog ka naman Ang ingay-ingay eh. Kuya! Ma'am! Matagal ka ng janitor dito, di ba? Bakit po? 10 years na po akong janitor dito. Bakit hindi sinasaway ng management yung kabilang unit? Siguro mayaman yun, no? Hindi nyo man lang puntahan doon para sawayin. Ang ingay-ingay. Halos ilang gabi na ako natutulog ng late at puyat na puyat. Kapag walang pera, hindi nyo pinapansin yung reklamo? Pero pag mayaman, sige kayo na sige? Pwes, hindi ako papayag. Pupuntahan ko yung management dito. Sige ma'am, puntahan niyo po yung management doon. Ang ingay-ingay. Dito po ma'am sa unit na to. Kung hindi po maingay sa gabi, pukpok sa umaga ang naririnig ko. Lagabog pa ng mga pintuan. Parang walang kapitbahay eh. Tapos hindi niyo po pinupuntahan. Ganito po ba talaga dito? Ma'am, magpaliwanag po kayo. Bakit hindi niyo po pinupuntahan para sawayin yung may-ari niyan? Ma'am, ayoko man po sabihin sa inyo to. Pero, wala po talagang nakatira dyan. Matagal na pong patay yung may-ari niyan eh. Napaka-imposible po nun. Nak, huwag ka na kayang tumuloy. Bakit naman, ma? Iba kasi yung nararamdaman ko ngayong araw eh. Parang isa sa mga pamilya natin may mangyayaring hindi maganda. Panaginip lang yun, ma. Walang katotohanan doon. At sabi-sabi naman dito, di ba, kapag kinuwento mo yung panaginip mo, hindi magkakatotoo yun. Hindi pa rin tayo nakakasiguro eh, anak eh. Anytime pwede may mangyari sa atin at hindi natin pwedeng pigilan yun. Kaya parang awa mo na, anak. Huwag ka na lang kaya tumuloy. Hindi pwedeng hindi sumama ngayon, May. O sige, ikaw bahala ah. Mag-iingat po ako, pangako po. At mag-a-update po ako sa inyo. Sige po, kunin ko na yung bag ko dito. Aalis ka na naman ba? Pupunta ako dun sa mga kaibigan ko ngayon. Makikita kami. Alam mo ba po, nagpakita sa akin ang nanay at tatay ko. Ang sabi nila ay kukunin at isasama na nila ako. La, matagal na pong patay yung nanay at tatay ninyo. Ang sabi ay para makapagpahinga na ako ng matiwasay at maayos. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan, Lola. Magpahinga lang po kayo ng maayos dyan. Kumain po kayo ng maayos. Aalagaan po namin kayo. Lola, alis pa ako eh. Sasabihan ko na lang si Mama na silip-silipin ka dito, ha? Si Lola talaga. Tao po, Freya. Mabuti naman at dumating ka na. Hinanap ko pa kasi yung bahay ninyo dito eh. Akala ko madaling makita. Talagang nag-abala ka pa sa amin, ha? Baka mamaya utang namin yan sa'yo, ha? Ito ba? Umayos ka. Siyempre, utang nyo to. Joke lang. Joke lang, Freya. Oh, tara na, guys. Kumpleto na tayo dito. As usual, groupie, selfie na naman. Okay.
1, 2, 3, smile! Isa pa, isa pa! 1, 2, 3, smile! O yan, a-upload ko to, abangan ninyo ha. Tara na, Freya! Huy, tara na! Kumain na tayo dito! Alam mo, Chris, hahaba pa buhay ng lola mo. Basta kumain na siya ng mga masustansyang pagkain. At di ba nyo minsan para hindi na didepress? Tsaka, huwag ka nagpapaniwala sa mga dating pamahiin. Matanda na yung mga ganong pamahiin. Hindi yun totoo. Teka, gabi na rin oh. Baka pagalitan pa tayo ng mga magulang natin, umuwi na tayo. Uy, ingat ha. Ingat kayo. Sige na, bye. Walang ulo si Chris dito? Chris! Hala! Napunto yung lalaki! Kawawa naman! Tara, tulungan natin. Kawawa. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di ko inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. Akong masaya ka sa piling niya. Hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. Pati ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana. Nak, baka naman pwede mong dagdagan to. Ito lang talaga? Sige na, nak. Magbabayad pa kasi ako dun kay Aling Marta eh. Kulang pa nga to, nak eh. Sige na, nak, Christine. Dagdagan mo naman. Ma, wala na ako ibibigay sa'yo. Binayaran ko pa po yung mga utang nyo. Yung pera po na yan na lang po yung natitira sa akin. Yan. Yan ang natutunan mo dun sa Maynila. Ang sumagot-sagot na pabalang. Ano, nagmamalaki ka na ba, anak? Baka nakakalimutan mong ako ang nagpalaki sa'yo. Ang dami ko rin gasto sa'yo, ha? Ngayon pa lang babawi, anak. Hindi naman po sa ganun, ma. Eh, pamasahin na lang po yung natitira sa akin dito, eh. O sige na nga. Hindi na. Salamat na lang, ha? Salamat sa bigay mo. Kulang na kulang pa to, eh. Ayan si Christine. Yung anak ni Aling Jonah. Yung mahilig mangutang na kapitbahay natin. Paano hindi mangungutang? Eh, ang anak daw niya, buhay mayaman sa Maynila.
Hindi daw nagpapadala yan dito para matulungan yung pamilya niya sa probinsya. Hindi lang natin sure kung totoo yun, pero mukhang totoo naman. Tingnan mo naman yung itsura niya. Buhay mayaman talaga at paalis na rito. Aling Marta, mawalang galang na po ha. Ako po ba yung pinag-uusapan ninyo? Kausap ba kita? At take note ha, hindi ikaw ang pinag-uusapan namin. Ikaw lang ba, Christine, dito? Eh, obvious naman eh. Tara na nga, Mare. Maniningil pa ako ng pautang eh. Aling Marta, pasensya na. Magbabayad naman ako sa iyo eh. Pangako yan. Ang tagal-tagal na ng utang mo. Ilang araw kitang pinupuntahan dito sa bahay ninyo, pero nagtatago ka. Bakit ba hindi ka mangingi doon sa anak mong mayaman? Nasa Maynila siya, di ba? Nagtatrabaho? Ang sarap-sarap ng buhay ng anak mo doon. Papost-post sa social media, pakain sa masarap. Tapos hindi ka man lang binibigyan, Jonah. Magbayad ka sa akin. Manghihingi ako sa anak ko. Tatawag ako ngayon. Siguraduhin mo lang ha, ipababarangay kita, Jonah. Tandaan mo yan. Pangako, magbabayad ako sa'yo. Tatawag lang ako sa anak ko at sana masagot niya yung tawag mo. Buhay mayaman yung anak niya, hindi siya makahingi doon. Kakainis. Anong meron dito? Bakit ang daming tao? May mga nagsusugal. Ang liwa-liwanag dito. Huy, ano bang meron Nandito dito? na pala si Aling Johnny. Yung anak mo po yung pinaglalamayan dito. Ha? Ang anak ko! Christine! Bakit parang di niya alam? Ate, bilhin niyo na po to. Parang awan niyo na, ate. Pabili ko lang ng gamot. Natanggal kasi ako sa trabaho eh. Naku po, salamat po. Salamat po. Sabi,